Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaang mula sa Panginoon, mga kapatid, sa lahat po ng mga dako at wine-welcome po natin ang lahat ng ating mga panauhin na nagpaunlak sa atin pong paanyaya upang kayo po ay aming makasama sa aming ginaganap na mga pagkakatipon sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Nawa po sa awa ng Panginoon ay makinabang kayo ng biyaya sa mga salita ng Diyos na aming pinagsasalu-saluhan sa amin pong pagsasama-sama. At tayo pong mga magkakapatid ay formal na magpapasimula, mga kapatid, sa atin pong worship service sa oras na ito. Kaya umaasa kami na nagkakaisa tayo ngayon na italagang lubos ang ating mga sarili, ang ating mga kalooban, ang ating pong mga kaisipan sa ating gagampanang tungkuling pagkakatipon sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Itabi na po natin ang lahat ng maaari pang makaistorbo sa ating ginaganap na pagkakatipon. Silent mode na po natin ang atin pong mga telepono. Humanap na tayo ng lugar kung saan tayo makakapirme para nang sa ganon, mga kapatid, ay magkakaisa tayo bilang isang buong bayang tutupad ng ating mga tungkulin sa harapan ng Diyos sa oras na ito. Sama-sama po tayong umawit ng isang awit paanyaya sa atin pong mga himnaryo, numero 30, Magsaya Tayo Ngayon. Awitin po nating may biyaya sa ating mga puso, mga kapatid, ang isang awit paalaala, numero 11 sa ating mga himnaryo, Buhay na Dungis-Dungisan. Bye.
Bago po natin awitin ang huling awit, mga kapatid, bago tayo manalangin, muli po ay sama-sama tayong gumunita sa lahat ng mga bagay na itinuturo ng Panginoong Diyos sa ating mga magkakapatid, lalo na po ang may kinalaman sa ganitong mga pagkakataong tayo po na mga naglilingkod sa Diyos ay nagsasama-sama upang tayo po ay minsan pang magkatipon, gumanap tayo ng ating mga tungkulin at kaya ng ating naririnig sa mga paksa, sa mga pagdodoktrina rin na napakinggan natin bago tayo po maanib, kailangan natin ng maintenance, mga kapatid. At ito po ay nagaganap sa ang isang pagkakataong ito'y nagaganap ay ang atin pong pagkakatipon, kung saan tayo ay patuloy na natuturuan ng aral ng Diyos dahil nakita natin ngayon kung gaano po kahalaga ang tayo po ay patuloy na maturuan at patuloy na makapakinig ng salita ng Diyos. Nakita natin ng napakalaking halaga, mga kapatid, na huwag tayong hihinto ng ating pakikinig, ng atin pong pakikipagkatipon, para maturuan tayo ng mga salita ng Panginoon na kailangan po nating mga magkakapatid upang tayo po ay huwag maigiba ng kalaban, makapagpatuloy tayo ng ating paglilingkod. Ang salita ng Diyos, yan po ay proteksyon natin para hindi tayo maibalik sa ating pinanggalingang masama at hindi tayo madala sa kadiliman ng kaaway. Napakahalaga talaga, mga kapatid, na tuloy-tuloy na ang lingkod ng Diyos ay nakakapakinig ng kanyang mga salita. At ginaganap natin ito, mga kapatid, sa ganitong mga pagkakataong tayo po ay nagkakatipon. Kaya sana nakatalaga tayong lubos upang makinig, mga kapatid. Lahat po ng maaaring makaistorbo sa atin, isa-isang tabi natin. At siyempre sa ganitong mga pagkakataon ay pagkakataon nating itong sama-sama, magkaisa tayo ng ating mga kaloobang dumulog sa Diyos, humingi po tayo ng awa, ng patawad sa ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. Umaamin tayo, mga kapatid, nagkakasala po tayo, nagkakamali tayo, dahil yun ay isang katotohanang nakasulat sa Biblia na sa realidad walang sino mang makakatutol dito. 7:20 ng Ecclesiastes, sabi sa Biblia, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. At alam nating ang kasalanan, pangpigil po yan sa mabuti. Hindi naman tayo dapat mapigilan sa mabuti dahil ang mabuti, mga kapatid, yan po ang inihanda ng Diyos para lakaran po nating magkakapatid. Kaya yung kasalanan, yun po ang dapat mapigil, yun po ang dapat na mahugasan. Sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, ay magkaisang puso tayong pagsisihan natin ang ating naging mga pagkakasala, ipahayag natin sa harapan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ni Juan sa 1:9 ng kanyang sulat sa unang Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya kailangan nating ma-maintain na malinis tayo. Nadudungisan, nagkakasala po tayo, ipahayag natin yon sa harapan ng Diyos, ihingi natin ng tawad. Mga kapatid, tapat at banal naman ng Diyos para tayo patawarin sa ating mga kasalanan at linisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kailangan lagi tayong nalilinis dahil para magamit tayo ng Diyos sa mga gawang mabuti, kailangan tayong malinis. 2 Timoteo 2:21, sabi ni Pablo, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kailangan tayong makapagpatuloy sa paggawa ng mabuti dahil itong dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo nilikha,
kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa pagsasama-sama. Nasa Efeso 2 at 10 ang sabi sa Biblia, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi tayo dapat na mahadlangan sa ating paglakad sa mga gawang mabuti. Hadlang yung pagkakasala, pero lilinisin tayo ng Diyos kung ipahahayag natin at di naman natin sasadyain na ituloy-tuloy ang nagagawa nating pagkakasala. At kung umaamin naman tayo sa Diyos, nangangailangan tayo ng kanyang pagpapatawad, mga kapatid, magpatawad din tayo. Sabi sa 6:14 ng Mateo, kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Kaya napakaganda po ng aral, mga kapatid. Umaamin tayong nagkakasala tayo, yung kapatid na nagkasala sa atin, ihanda natin ang ating puso sa pagpapatawad, sa pagpapatawaran sa isa't isa. Sa paglapit natin sa Diyos, makakaasa tayo ng kanyang paglilinis upang tayo po'y makapagpatuloy sa ating sama-samang mga paglilingkod. At sa ganitong mga sama-samang pananalangin, mga kapatid, ay kaalinsabay pong ipinapahayag natin sa Diyos ng ating mga puso ang pagpapasalamat natin sa lahat ng kanyang mga kabutihang ginagawa sa ating mga magkakapatid. Kahit may problema tayo, may mga karamdaman, may hirap tayong pinagdadaanan, pagka bubulayin po natin sa ating mga puso, napakaraming kabutihan ng Diyos na kanya pong ginagawa sa atin. Yun lamang may mga kapatid kang kamalasakit mo, kasama mo sa paggawa, alam mong inaakay ka ng budhing malinis para maging dapat ka sa Diyos. Kayamanan na po yun, mga kapatid, na may pagpapasalamat natin sa Diyos. Mga kasama nating, katulong natin at kamalasakit sa paggawa, kahit may hirap, talagang pagbinilang mo ang kabutihan ng Diyos na hindi mo naman kayang bilangin, mga kapatid, matatalo pa rin kung may hirap man, meron mang problema tayong pinagdadaanan, mga kapatid, may Diyos tayong matatawagan. Kaya dapat laman lagi ng ating mga puso, mga kapatid, ang pusong mapagpasalamat sa lahat ng kanyang mga kabutihan. Sa oras na ito, sama-sama tayong umawit na muli, mga kapatid, ng isang awit panalangin bago tayo sama-samang manalangin. Awitin po natin ang numero 1 sa ating mga imnaryo sa pagsambay patnubayan.